Isa nga si Alexa ilakad sa mamasang Pinoy crowd na dumayo sa Philippine Arena para sa Radical Optimism Tour concert ni Dua Lipa. Talagang sing and dance galore ang ganap at hindi nagpauli si Alexa sa pagkikisaya. Sa kanyang Instagram stories abay parang andon ka na rin sa concert kasama niya. Kulang na lang pati energy mo maubos sa dami ng videos at clips na sinare niya mula sa iconic stage setup, light show hanggang sa bawat kanta ni Dua na sinabayan ng fans. Lahat ng major concert highlights covered ni Alexa. Pero syempre hindi mawawala ang mga funny and unexpected moments habang bumabagsak ang confetti show sa crowd. Abay may isang peraso na perfect timing na lumanding sa bibig ni Alexa. Ayun, nakakain siya ng confetti. Kaloka diba? Sino bang mag-aalala na pati confetti may sariling spotlight sa concert experience niya? Sa kabila ng nakakatuwang eksenang ito, halatang sulit na sulit pa rin ang concert para kay Alexa. Sa wakas, binasag na rin ng kapuso aktor na si Ken Chan ang kanyang katahimikan tungkol sa kasong syndicated estafa na isinampalaban sa kanya. Noong nakaraang araw, November 14, nagpost ang binata ng kanyang official statement sa kanyang Instagram account, kalakip ang mga litrato ng dati niyang restaurant na Cafe Clos. Ipinagdiinan din ni Ken Chan na hindi siya manluloko at walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya ng dating co-investor niya sa itinatayong business. Umalma rin siya sa mga taong patuloy na nangwawasak sa kanyang pagkatao. Narito ang buong pahayag ni Ken. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Personal kong babasagin ang aking katahimikan sa kumakalat na versyon ng kaso na isinampalaban sa akin dahil sa pagkaluki ng itinayo naming negosyo na Cafe Clos na nagkaroon ng 3 branches at nagsara. Hindi po ako nanloko ng tao na itayo po ang negosyo ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi po dahil ito ang amount na isinampalaban sa akin ay ito na ang buong katotohanan. Sasabihin ko po ng buong-buong ang aktwal na numero at detalye na masyado nang naging exaggerated dahil sariling panig pa lamang ng complainant ang inilabas nila. May mga bagay kami na kailangang ipaglaban lalo na kung bakit naisampa ito bilang syndicated estafa na kung tutuusin ay dapat umiikot lamang sa pagkalugi ng negosyo. Ako naman po ang maglalabas ng mga detalye sa mga darating na pagkakataon dahil patuloy po ang nagdidikdik sa akin ng mga taong gustong sirain ang pagkatao ko. Sa mga hakbang na ginawa nila mula pa noong nakaraang taon hanggang ngayon makikita nyo ang intensyon ng mga taong gusto akong pabagsakin. Kunting panahon po at ilalabas ko lahat ang katotohanan kung bakit nangyari ito sa kumpanya. Hindi po ako nangingilang ng pera at nanloko tulad ng akusasyon sa akin. Nalugi po ang Cafe Clos at isa sa malaking dahilan na rin ay dahil sa ilang business partner namin na nagplano para pabagsakin ang kumpanya at patuloy na sirain ang aking pangalan. Pinili ko pong manahimik pansamantala dahil sa una pa lamang po ay inilaban ko na ito legally kasama ng mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin sa sitwasyong kong ito. Naniniwala ako na sa awa ng Panginoon ay may raraos ko po ito. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.